Meron tayong makakausap, Tina. Isyu ng Bayan, Katotohanan, 2x2. Nakipag-usap lang tayo kay Robin Ignacio, ang Assistant Vice President ng NLEX for Traffic Operations. Robin, magandang morning. Si Katunying to, saka si Tina. Morning, Sir Tunying, Ma'am Tina, good morning po. At good morning din sa mga taga-subaybay natin ng 2x2. Ano bang latest natin? Ano ba sitwasyon ngayon dyan sa NLEX? Opo, sa ngayon, yun po, maluwag pa po yung daloy ng traffic natin dito po maging dito sa area ng Marilao kung saan merong yung nasira nating tulay. Ganun din po yung Manila bound direction. So, wala pa po tayong na monitor na pag-congest sa mga area. Mabuti naman na ganun ang sitwasyon ngayong oras na to, pero kailan ba pinaka nararamdaman yung construction? Opo, yun po ay uumpisahan na po mamayang 1 PM. Meaning yung traffic, mga anong oras siya, yung heavy traffic talaga. Kung Opo, okay naman ngayon. Opo, uumpisahan na po kasi sa ngayon po mukhang mas maayos po yung daloy ng traffic po natin kumpara sa mga nagdaan na araw ng weekdays hanggang Friday, Saturday na po. Pero yun po, kung dadami pa po yung ating mga motoristang bibiyahe ngayon, maaring maranasan natin yung pag-congest pero hindi po kagaya nung nagdaan na araw. Pero yung pong binabanggit ko po na mamayang 1 PM, umpisa na po kasing iangat yung replacement na horizontal metal beam na nasira na kinat po. So kami po ay kinakailangan magsara ng additional lane. So ang matitirang lane ngayon ay ilan na lang po, Sir Robin? Yun pong dalawang lanes po yung pa northbound, yun pong dalawang outermost lanes po dito sa gitna at saka doon sa tabi po. Oo. Hindi ba nagbubukas kayo ng parang zipper lane diyan? Yes sir. Pagka talagang maayos naman po yung ating daloy sa southbound or malayong maiksi po yung pag-congest sa southbound, nag-implement po tayo ng zipper lane. Yung southbound hindi naman apektado? Hindi po apektado, sir. Mabilis din po ang daloy ng southbound. Mabilis naman ang daloy ng Pero naapektuhan nga po sa ito yung pagka po tayo ay nag-implement ng counterflow or yung zipper lane. Yung zipper lane. At volume din po, doon po naapektuhan yung southbound natin. Oo. Okay. Natutuwa kami dahil yung panawagan ni Secretary Vince Dizon ay tinugon pala ng NLEX, Sir Robin? Apo, umpisa po mamayang 12, pinagplanuhan na po namin mula nung nakuha namin yung directive. At mamayang 12 noon po, yun po, umpisa na po yung pansamantalang free toll po mula po Balintawak area hanggang Mekawayan area. Pero ito po, yung mga mag-exit ng Marilao, ayun po kasama na po ito. Libre na rin yun. So, para lang mas maintindihan namin. Halimbawa, galing po ako ng Mindanao interchange, galing ako Mindanao, at exit ako ng Mekawayan. Mekawayan, libre yon, walang singil yon. Tama po yun, sir. Okay. Pero pagka ang exit ko na Balagtas, paano yon? Yun po, yung portion po ng mula po Mekawayan hanggang Balagtas, yun na lang po yun na lang ang i-charge. Babayaran. Mababayaran. Pero naka-RFID po ako Paano po yun? Apo, ano po yung kaya po, sabi ko pinagandaan po, kaya na po sa system po namin. Kaya na sa system. So, yes. Parang ang dating nun, parang nanggaling ako ng Mekawayan pagpapunta ng Balagtas. Parang ganun, Tama po. So, ang normally po ba, magkano ang bayad Balintawak to Balagtas? Balintawak to Balagtas, kundi po ikaw nagkakamali, yan yung open system po natin. Open system. Mali pala po ako. Magko-compute pa po ako sa tingin, hindi ako masyadong doon sa. Hindi, kasi ang iniisip ko, kung open system, kung sa pool yung open system, tapos hanggang Mekawayan, open system, hanggang Balagtas, open system pa rin naman pala. Hindi po. Hindi na po. Ang Balagtas po, meron pong, na po yan, kaulakulan na yung closed system na po natin yung hindi ko lang po sigurado yung pero in essence po yung ating open system, yun po yung free toll po niya. Yun ang libre, yun. So lahat ng
lahat ng pasok, normally kasi pagpasok mo, bayad ka na lang sa magkano yung minimum dyan, Sir Robin? Yung, sa ngayon po, 79 po yung open system po. So, in other words, lahat ng motoristang dumadaan ngayon, libre ng 79. Apo, yung ating pa-northbound po. Sa yung northbound. Ito po ay hanggang kailan? Mula mamayang 12 noon hanggang kailan po? Hanggang matapos po or hanggang ma-open po lahat yung lanes dun sa affected po na area sa Marilao. And then, teka muna, tama ba sinabi ko 12 noon ngayon? Yes po, 12 12 noon po today. Tuloy-tuloy po yan hanggang ma-open po namin lahat yung lanes dun sa may Marilao area, yung affected area. Yes, opo. Ano po ang timeline ninyo sa pagbubukas ng lahat ng lanes? Opo, dahil napabilis po yung fabricate po nung metal beam na mag-umpisa na po yung pagkakabit, tinitingnan na po namin yung 11 PM po ng March 28 na matapos po yung pagkakabit nung metal beam at saka yung pagsaayos naman po dun sa pavement sa taas na po nung tulay. So, bago matapos ang March, ano? Opo, tama po sir. Actually, yung March 28, kundi ako nagkakamali, itong Friday po na to, darating na Friday. Darating na, itong Friday, open na lahat ng lanes? Bali, ano na po yun, Saturday na po yung madaling araw ng Saturday. Okay. Hanggang halos hating gabi po yung ine-expect po natin. Pero yun nga po, kung talagang matapos po ng earlier than mas maigi. Saturday po na bago midnight, maaring mabuksan na po natin. Mas mainam, ano? Okay. Natatawa lang kasi ako dun sa, pasensya na kayo at hindi nyo naman problema to. Meron kasing mga politiko na nagsalita, narinig ko nagsalita, mga politikong taga Bulacan, magkagalit, dapat daw, mabilis ang response, etc. Sa loob-loob ko. Sino ba may gustong may mabunggo yung tulay na yon diyan sa may Marilao? Ang may problema doon yung dumadaan na motorista sige nga, ikwento niyo sa amin, ang vertical clearance pala niyan ay 4.27 meters. Okay? 4.5 po, sir. 4.5. 4.27 yung inaalaw nating para makadaan. Po, pag gumagalaw, ano pa po yun Kung isagad mo na 4.5, tatama pa rin po yun. Kaya ang safe na maximum height po ay 4.27 po. Okay. So, dapat ang dadaan dyan hanggang 4.27 lang ang height. Correct po. Opo. Pero ang dumaan dyan, gaano katangkad? Ang dumaan po ay 4.9 meters po. Kasi, ay, sus Maria. Container truck po yun na meron po siyang load na cylinder tank po. So, yung cylinder tank po yung nakatama po doon sa bridge. Nandun na po tayo. Bakit po ba nakapasok sa NLEX yung ganung kataas na truck? Opo, dito nga po sa mga pasukan, meron po tayong nakalaan para sa trucks ano po. And in fact, meron po kaming system na mga height detectors ano po. Na mataas po sa 4.27, mag-a-alarm po yung system. So, ipo-pull over naman po ng mga tao namin para i-verify po yung ano niya kung 4.27 o mababa po. So, yun po yung ginagawa araw-araw po ano. Pero itong truck na to, habang busy po yung aming mga personnel doon sa lanes, yung outermost lanes para sa truck, dumaan po siya doon sa lower lanes po. So, doon po nakalusot, sir. Meaning, doon gumit na. Opo, tama po, sir. Pumesto sa overtaking lane. Opo, maaaring pagpasok niya nasa overtaking lane na po siya. Oo. Hindi ko kaya maigi na pagpasok pa lang sa interchange ay masakote na. Hindi ba pag galing ako ng Mindanao Avenue, hindi ba meron na kayong kondon? Panukat? Wala pa ba kayong measuring tape down? Actually, meron kaming mga tao, sir, pero yun nga po, yun pong ginagawa na namin ngayon. Naglalagay na po kami ng mabababang gantry para sa mga class 1 lang. Oo. Yun nga po, ginawa natin sa Karuhatan po ngayon, dalawang gabi pa lang po nabundol na ulit ng truck. So, ibig sabihin talagang yung iba po ay nagpupumilit pa. Kaya nga, dapat siguro maging stricto po kayo doon. Meron tayong ibang mga kababayang negosyante, may mga tracking na yan, na naghahanap buhay din naman sila. Pero tingnan nyo yung perwisyong inabot niyan.
Opo. Gaano So, ka... mula po ngayon talagang mag-intensify po kami sa pag-filter ng mga ganyang matataas. ang laki po ng perwisyo hindi lang sa NLEX kasi gaano kadaming pera ang mawawala sa inyo. Nakwento niyo na ho ba kung say in 1 week libre po, walang babayaran na sa open system yung gaano karaming sasakyan po yan? Maaaring malaki yung amount po as of now. Wala pa po ako at hand. Oo, wala pang estimate. Pero ang sinasabi natin, dapat napakasimple lang naman nung patakaran na yun. Bakit ba hindi masunod, ano? May pananagutan po ba yung tracking? Opo, actually, may naka-file na case na po na against yung driver po. So, along the way, yung sa kaso na yun, masasama po talaga yung owner po ng truck. So ididemanda nyo rin yung may-ari ng truck? Opo. Opo. Okay, so ang importante po dyan, meron po kayong ginagawa at sana wag na po maulit ito. Manawagan na rin po tayo dun sa ating mga kababayang motorista na sumunod sa mga batas trapiko. Salamat po, Sir Robin Ignacio. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po, Sir Tuning. Magandang umaga po. Si Ginoong Robin Ignacio. But dito Senior Manager for Traffic Operations pa lang siya. Na-promote na daw to Assistant Vice President na raw si Sir Robin